Hello, I'm Kinix De Leon. Today I just got my Hyundai Stargazer X and dire-review natin ng konti and why Stargazer over BRV, Veloz, and Xpander. When Xpander first came out, talagang na-inlove ako sa kanya. Sobrang nagandaan ako sa design niya kasi para siyang baby Alphard. Pero sa 2024, kaya hindi siya yung kinuha ko, medyo outdated na din talaga yung chassis niya. If meron mang binago, more on mga aesthetics na lang. So, ang habol ko rin kasi talaga yung side airbags for the safety of the family. And naka-test drive din ako nun before. Okay siya sa akin. Yun nga lang, based din sa mga friends ko na merong mga Xpander, medyo malakas yung consumption niya sa gasoline. Ngayon, nakapag-test drive din ako ng Veloz going to north. Okay naman, medyo matagtag lang din talaga. Tsaka yung mga rattle sound sa dashboard, sidings, medyo maingay siya. Tapos yung engine noise, dahil sa CVT, parang hirap siyang pumatak. May power naman siya, pero hindi siya satisfying. Pero ang nagpa-no talaga sa akin doon yung engine noise. I tried BRV rin, papunta kami ng Tarlac, nag-shooting kami sa Tarlac Circuit. Actually, na-inlove ako sa suspension and handling ng BRV. Napakaganda niya. Minsan nga malilito ka if ano talaga yung dinadrive mo, if MPV ba or sedan. So, ang nangyari, nakakatuwa kasi ang stable niya sa mga high-speed corners and even sa tight corners. May something sa BRV na hindi mo alam kung ano yung suspension niya. Siguro as for MPV, dahil medyo mas mababa siya, so mas maganda yung center of gravity niya, pero I think may iba talaga sa suspension niya. Tapos, ang ganda rin nung kapit nung, I think that's Turanza, Bridgestone Turanza, no? Anyway, hindi yun yung kinuha namin. Dapat talaga yun yung kukunin namin. Kasi top 1 choice ko yung BRV. Pero, same sa Veloz. Hindi ko rin nagustuhan yung engine noise niya. Power, andon. Pero may something sa Stargazer na nagustuhan ko. Una yung futuristic in design. Though, hindi po lahat, no, tanggap na yung design niya. Kasi yung iba, minsan sinasabi mukhang pang-alien, UFO. Kasi medyo futuristic na talaga yung kanyang body design, no? So, ang ganda ng exterior niya. Siguro kaya ko rin na-grasp na yung exterior design niya. Kasi madalas din po kami ni Mrs. na mag-out of the country. So, nakakapunta kami sa mga ibang bansa na talagang medyo futuristic na yung mga design ng mga cars nila. So, kaya naging pasok na rin ito sa taste namin. Pero number 1 kasi, iniisip namin yung safety. So, si Stargazer X, halos ka-price niya lang din si BRV na V variant. Pero meron na siyang side airbags. Yung sa V variant kasi nung BRV, medyo wala pa siyang airbag sa gilid. So, di ba kasi mahal natin yung pamilya natin. Kaya, very important din po talaga yung safety kasi hindi natin alam kahit anong ingat natin sa daan kung meron namang hindi safe mag-drive, 'di ba? So in case of emergency, mas safe yung buong family. So yun yung number 1 priority rin ni Mrs. ko, tsaka ako rin. Okay? Tapos ang nagustuhan ko pa dito kay Stargazer talaga, yung ano niya, yung riding comfort din. May something sa kanya na gustong-gusto ko yung way ng pag-absorb niya sa mga bumps, sa mga lubak, especially sa EDSA. Tapos, ang nagustuhan ko din dito yung beam ng headlight niya. Pwede ba natin pakita yung beam ng headlight kahit konti? So, sa lahat ng MPV na na-test ko, siya lang yung parang solid yung beam niya. Wala siyang hati o yung parang mga dark spots na may something na kulang dun sa daan. Ito kasi solid beam lang siya, buong daan, kitang-kita mo, clear and malinaw. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko dito talaga na nagpa-sold out sa akin, as a car enthusiast and a car racer din po, na nagre-racing kung san-san sa mga proper racetrack, yung IVT. Ang galing nung dinevelop ni Hyundai sa IVT niya. Kasi hindi mo siya pagkakamalang, yes, naka-base pa rin siya, I think, sa CVT. Pero, sa mga conventional or traditional na mga CVTs, pag kailangan mo ng power, o overtake ka, or gusto mo mag-accelerate ng mas mabilis, talagang medyo maingay siya. Tapos bubuelo pa. Unlike kay IVT, mas tahimik siya. Ang layo ng difference eh. Pag naka-testing po kayo, makikita nyo yan.
Ang layo na difference niya. Tapos yung torque, pati yung response niya, mas mabilis siya. So, for me lang po, I think isa yun sa mga additional safety, lalo na kapag nasa mga outing ka, out of town, gusto mo mag-overtake, mas mabilis kang makaka-overtake, mas safe. Diba? Tapos siguro yung aircon. Ang lakas ng aircon niya. Kahit number 1, ibang klase. And at the same time, yung fuel consumption, ang tipid niya, kasi kanina, nasa QC kami, punta kami ng South, naka 14.7 kilometers per liter kami. So, matipid siya kasi mix siya eh. City and medyo may konting highway, tapos traffic din kanina, sobra. Alam niyo naman sa South, medyo traffic, especially Las Piñas. And actually, ang dami ko pang nagustuhan sa kanya. Kung meron man akong hindi nagustuhan, siguro yung riding comfort nung 17s na mags natin. Kasi mas maganda pa rin yung riding comfort nung pang 16s, yung sa premium, kasi mas mataas yung tire profile mo, so mas maganda siyang mag-absorb ng mga bumps. So far, yun yung nagpa-decide sa akin bakit sa lahat ng MPV na na-try namin ni Mrs., ito yung kinuha namin kasi dahil doon sa mga nabanggit ko. So, if ikaw nagde-decide ka, naghahanap ka, ano ba yung best MPV para sa'yo, baka pwedeng makatulong itong mga inputs na share ko. So, yun lang. So far, happy kami. Thank you, Hyundai Show. Kung naghahanap kayo ng talagang mabibilhan, pwede nyo silang inquirean. Okay? So, thank you so much. I hope nakatulong to sa'yo. God bless.